Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po. Yung uniform pa na task force, about the time yun. Pag-untog ng ulo, pagsuntok ng kamay, paglagay ng sili sa sensitibong parte ng katawan. Hamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin. Actually po, Madam Chair, ang 2nd Signal Battalion is ay lead po na galing sa Philippine Army. Noon po, nag-start yung ni Kibuloy po, yung private army po. Noong panahon pa po ng Task Force Davao, kasi yung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi pa wala kasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang. Sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse po yung paaro dito sa Kingdom. Because paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, paaro. Paaro po. Under po ng 11 RCDJ, at saka po yung sa ARESCOM po na yung nag-train po is 1105 Community Defense Center ng 11 RCDG. So yung paaro nasa ilalim ng 11 RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Reserve, RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Po. At yung paaro nasa ilalim ng 11th RCDG at ng nag-train po is yung sa 1105 Community Defense Center po. Nag-train. Yung under po ng 1105th Community Defense Group? Group po. Community Defense Group. Okay po. Defense Center po. Defense Center. Okay. Bali po yung second Signal Battalion po is po yan, binubuo po yan ng buong Kingdom members o workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Hindi po kagaya ng ibang ng paaro sa ibang lugar po, sa ibang sa ibang parte ng regional po na yung exclusive po talaga yung 2nd Signal Battalion under po ng SMNI. Oh, okay. Under ng SMNI, yung media company. Media company. Pero yung media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong 2nd Signal Battalion. Ito po yung certificate ko po, sinerex ko. Okay. Basahin ko po yung yes, talaga. Please. And then pakisubmit ng kopya sa aming COMSEC. So ito po yung namin, yung sa September 7, 2015 to November 21 na training po namin. Okay. Po is Philippine Army Affiliated Reserve Unit, PAARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Ito po yung ito pala ay 2nd Metro Davao Signal Battalion. Yung buong pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa 2nd Metro Davao Signal Battalion kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong diyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga lalo na sa kasamahan ko na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po yun, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, bali kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa Angels of Death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, para magpakita ng loyalty kay Kibuloy. Yung Angel of Death is nabuo po yun, yung sa mga against sa kanya. Like sa pastoral po, narinig nyo po sa kanyang yung na po ni Lulia, na papatayin yung mga pamilya niya, pag lumabas, pag marami silang alam, tapos lumabas sila, hindi na sila maaaring makalalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po lalo sa pastoral, inner circle, yung mga ganun po. At saka mayroon din pong member ng yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarug. Kay? Jarug po. Jarug? Opo, Jarug. Sino po si Jarug? Duming Jarug, hindi ako dato po yan ng Kausayan.
Kahusayan? Sitio Kahusayan ng... Sitio Kahusayan. Opo, yung sa ano atayan, sakop atayan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sitio Kahusayan. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Battalion. Opo, under po ng security department yan ng Kingdom. Kasi more or less 21 department yung nasa loob ng Kingdom. May logistics, transportation. Opo, logistics kina Mr. Resita. Tiging kayo naman sa security department. Okay. Ganun po yung ano namin, set up po dyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, bakit usually sinasaktan yung mga miyembro? Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Kasi mari nilang sabihin sa akin na sa Bisaya pa, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin, bawal mag-cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Because I was there, 15 years old pa po ako since 1999. I started yung nag-socialisit ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Tsaka po, yung mga palo po na yung mga punishment po na sinasabi ni, lalo na po sila ni Ate Lingging, yung naranasan ng fasting, na uso po yan dati. 99, I was there in Tamayong. Kaya po, totoo po yung sinabi niya, na bawal po talaga silang kausapin, bawal pong tulungan, bigyan ng pagkain kasi madadamay ka. Tsaka yung hindi naman po sila makakain talaga kasi yung mess hall separate. Nasa taas yung sila, yung mess hall nasa baba. Makikita sila kung kakain. Tama yung sinabi nila, in order for them na mag-survive yung physical nila, yun ba talaga pag naliligo ka, yun ang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Sa akin naman po, yung Paluan po, 2013, massive po yun. Na pinasuot po kami ng SS, yung orange, yung serpent seed po ang ano po yung sa preso? Serpent seed? Opo. Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin yung siya yung anak ng Diyos, yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam niyo po yung parang ang turing sa amin na yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Hindi kami, kahit bata, bawal kami kausapin, bawal kami mag-ingay. Yung isang beses na, tumawa kami, pinapalo kami ulit. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m., preparation para devotional 5 a.m. Tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, 1 oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung namin, trabaho, puro mas overtime. Mas matagal pa sa pagkakaroling atiging na 14 hours. Kayo, 4 a.m. hanggang 10 p.m. Apo, hindi sila po kasali yung devotional. 18 hours, may devotional pa. Bago matulog po, yung mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours, pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Nakausap ko si Simon. Opo, way back, hindi ko naalala yung mga taon na yun, pero sabi niya na kasi may galit daw kasi si pastor doon sa yung Jarog kasi yung lupa niya doon ayaw ibenta. Jarog? Si Jarog at si Simon Tagnipes ay parehong tao or magkaiba sila? So bakit kung galit si Kibuloy kay Jarog, bakit papapatayin si Simon Tagnipes? Si Simon po kasi nung matapos niyang patayin si Jarog, siya ang pumatay kay Jarog talaga. Matapos niyang barilin si Jarog, nagkasama ko siya sa KOJC compound sa Katitipan na kung saan security din siya, parang normal lang, parang walang nangyari. Hanggang sa lumabas siya, yung paglabas niya po, hindi pa siya nagkaroon ng threat kasi nanahimik lang siya nung time na yun. Pero di namin alam bakit few years, ilang taon na, bakit nag-live siya ng Facebook against siya ngayon kay Kibuloy po.
nagdala na siyang Bible, yung against sa doktrina. Sabi ng ano niya, yung mga kanyang pamilya niya, pinuntahan siya doon, nilapitan upang pabalikin. Ngayon, ayaw na niya kasi sabi niya, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kumbaga, nakasala siya ng ano, nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao, kailangan din niya, parang natanggap na niya. Yung pagpatay niya kay Jaro? Oo, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Kaya nga, nag-ano talaga siya, sabi pa ng, kasi magkakilala kami ni Simon eh. Sabi pa nga niya yung ano niya, yung mga kaibigan niya, yung parinti niya talaga, yung kadugo niya. Kamag-anak. Kamag-anak niya, sabi nga niya na kung saan magdadala na siya ng Bible. Ganun na po yung ano niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nangyari, nagawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. So, at si Kibuloy ba talaga ang nag-uutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, di niya alam? Hindi naman po namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Sino ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na against sa ministry, na lumabas, galit lang. Pero pag inutos niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Okay. Kamusta naman yung pagtrato ni Kibuloy sa mga miyembro? Halimbawa, pag may sakit, pag may pangangailangan ang miyembro, kumusta ba? Pag may sakit po, yun lang po yung ano doon kasi kami, ordinary worker, dati yun, nakalalasan ko po nung kasakit ako ng yun, pneumonia, basal pneumonia. Binibigyan lang po kami ng pamasahe, 100 piso. Tapos pa-check up sa SBNC, sa public hospital, SBNC. Tapos, Southern Philippines Center. Hindi naman sa inaano natin, minamaliit yung SBNC. Maganda naman yung servisyo doon. Pero sa ngala na nag-solicit ka, nakapagbigay ka ng income, 10 to 15 million every, ano ba yung sinabi kanina? Yung buong pinag-anuhan namin. Yung araw-araw naka-income kami pag mayroong month of blessings, yung KOH na sinasabi, nakakontribute ka ng pera tapos nakasakit ka, i-ano ka lang, i-check up ka sa SPNC, tapos niyan, ano ka pa sa lingap. Yung programa po ni doon po sa Davao yung lingap. Pipila ka doon ng ilang oras. At saka hindi po sinasabi, pinatawag nito yung Madam Siya, yung hindi pinapakilala na kingdom kami. Galing kami kay Kibuloy kasi magpapahiya daw si pastor kasi mayaman daw. Yung reaction ng tagalingap, nung malaman nila, Kibuloy mayaman yan. Ba't kayo nangingi ng yun na nga. So kayuda. Ganun po yung Tama rin. So, kasi nakaka-generate kayo ng malalaking pera, pero hindi, kumbaga, katumbas yung medical care na nakukuha nyo kapag kayo naman ang nagkasakit. Kung may ibang pangangailangan bukod sa health, ganun din ba yung nangyayari lang? Yung halimbawa po, yung katulugan nga namin, alam po nila General Torre po yun, yung lampas sa General Maranta, nakapasok sila doon yung tulugan ng mga babae doon. Parang ito, malaki na rin tapos parang mga sardinas dyan. Tabi-tabi, lahat. Walang maayos na tulugan. Kaya kabantaran po lahat nakikita natin sa TV, yung propaganda. Saka yung yung binibigay sa amin supply, sabon. Ayan. Ayun po, yung honorarium, swerte lang, mabigyan ka. 500 minsan weekly or 200. Depende sa tagal mo na sa loob. At sa kabila ng milyones na kinukuta sa inyo buwan-buwan. So pati yung mga higaan, ilang paligo lang kumpara sa kailangang higaan ni Ate Gingging nung may bare tapos may pako. Ito very bare din sa karanasan ninyo. Ngayon, Sir Edward, pagkatapos nung mag-share kayo ng testimonya nyo sa Senado sa pamamagitan ng video noon, inamin mo na lumapit ka kay Crescente Canada. Yes, kayo po. So, maaari mo bang ikwento, Sir Edward, yung encounter na iyon? Opo, ganito po yan. Di ba po, yung last December, nag-ano po tayo ni attorney, yung kami, yung about sa yung coming na hearing. Opo. Gaya po sinabi ni Yulia, kahit nila po ni Gingging, lahat kami dito, loyal at committed po kami lahat. Naniniwala kami na anak siya ng Diyos, glorified body. Kahit na lumabas ka, dahil parang doon ka na lumaki, yung mundo mo doon na umikot yung mundo mo.
Tapos pag na anuhan niya na nalaman mo na para sa isip mo na siya na talaga yung daan at katotohanan kahit nasa labas ka, magkaroon ka ng takot, baka mamatay ka, tapos siya yung harapin mo. Kung ganun po yung nararamdaman namin. Kaya nung time na yun, uso yung pinalabas na glorified na raw si pastor. Yung time na yun, hindi na siya nagpapakita gaano. So, lumapit ako ngayon kay Ending Canada po, Crescente, sa Barangay Hall. Kasi baka sakali ako na totoo nga si pastor, ko talaga, nakadecide talaga ako na lumapit. January 16 or 17, kung di ako nagkakamali. Nitong taon. Kumbaga, pagtatraidor po yung gagawin ko, yung ganun. Kasi isusuka ko yung mga contact na staff ninyo. Gagawin ko talaga yun. Kasi parang na-feel ko na totoo talaga to si pastor. Parang, Lord, patawad po kung nakakontak ako sa kanila, nila Arlene. Ganun po na-feel ko kasi I've been there for 20 years. Tapos yung faith mo, alam mo na lumaki ka sa isang relihiyosong pamilya. Yung ganun po. Tapos, paglapit ko po nung time na yun, buti na lang. May sinabi si Inting bago ko na ibigay, buti na lang hindi ko na ibigay yung number. Hindi kasi siya nag-ask nung una. Unang ginawa niya nung usap kami, fellowship, ang ganda ng fellowship. Ganyan talaga yung sa kingdom, buhay ni pastor, ganyan. Bigla na kalagitnaan, naiba yung usapan namin. Ba't naman kasi kayo pumupunta dyan? Ba't naman kasi kayo nag-testimony dyan? Hindi mo alam. Baka may riding ang tandem na paglabas mo. Ganon. Riding in tandem. Yun po ang sabi niya sa akin. Baka may riding in tandem. Ano pang sinabi niya sa iyo? Tapos silang bayon daw. Yung silang bayon po, yung military po na namin, yung naka-DS po kay Ibuloy. Sabi niya, silang bayon, bago lang may pinatay. Anong pangalan nun? Lambayon po apelido. Parang Dino ata yung pagkakaalam ko. Nilo Lambayon. Dino. So nung sinabi ni Mr. Canada yan, Enteng Canada, na isang riding in tandem lang yan, tama ba na tinanong niya sino yung kausap mo sa mga staff ko? At nung binanggit niya yung riding in tandem, kaugnay ng mga staff ko, ano yung pagkaintindi mo sa tanong na yon at sa sinabing iyon? Ang pagkakaintindi ko po, na maaari kaming ipapatay kung papatuloy namin itong ginagawa namin. Kasi pagbanggit niya na silang bayon, doon po ako na medyo na... Kasi silang bayon po kasi, kasama ko yan sa Julo, na nagharas doon sa yung mga native doon, yung mga nakatira sa Julo. Ang mga lumad? Lumad po. Pumunta, yung ebidensya, marami tayong ebidensya. Yung si LJ Lindaan, yung sa GMA, pumunta doon. Yung si dating chief ng Tibungko at Tugbok, si Alcala ba yun na pumunta din sa akin, interview. Ako yung kaharap. Yun po yung mga kasi silang bayan po kasi nag-alias mga siya noon, alias Rico, tapos naka-wig siya. Alias Rico? Oo, ginamit niya doon sa Julo. And kanina nung Sir Edward, nung binabanggit nyo si Montagnipes at Jaruk, may binanggit din kayong usapin ng lupa. Ito rin ba ay kaugnay ng mga hinaras na mga lumad? Opo, kasali na yan sa Julo, buong ng Ramayo. Jolong? Julo, Sitio Julo. Sitio Julo. Opo. Okay. So yung encounter nyo, yung pag-uusap nyo kay Mr. Canada ay may ganong parang banta na ang dating sa inyo pwede kayong ipapatay dahil binanggit yung riding in tandem. Pati nung tinanong niya sa inyo, yung staff ko, binanggit din yung riding in tandem. Ano yan? Pati staff ko, binabantaan nila? Hindi po, hindi naman talaga direct na ba? Pero parang lang ba, yung pag ka dyan, piniksian lang, na mayroong riding in tandem. Kaya natakot din po ako sa mga kasamahan ko na staff, kasi konsensya ko rin naman, kung ibinigay ko yung number, siya nirason ko na lang na iwan yung ko sa ibang nandoon sa isang cellphone ko yung makontak kasi nagmamadali akong pumunta dito para makausap ka. Kaya alam niyo po ba, pinag-isipan ko yun bago ako pumunta doon. Nagdalangin talaga ko, Lord, kung kalooban mo na totoo si pastor,
magaganap talaga ito, mangyayari talaga na babaliktad talaga ako. Buti na lang, naka-mention siya nung time na yun. Parang yun na yung ano ko eh. Alam mo yung masaya ka, nag-usap kayo, fellowship, tapos biglang gumagano, kumambyo. Yung saya mo, nabaliktad, na ano, na, uy, parang ano to ah. Iba na to ah. Mayroon namang inutusan nga si Simon. Kaya lahat ng napatay po nila, na mga kasamahan ko, sila Simon Tagnipes, na Nanay Elsa Bolivar, si Raymond Pasyol, na ano po, naaalala ko po doon sa ano ko, yung na-recall ko ba sa isip ko, bida to ah. Yung kawawa yung mga kasamahan ko. Si Elsa Bolivar na binanggit din ni Ate Gingging kanina, yung senior citizen. Opo. And then binanggit nyo ngayon si Raymond Faciol, na binanggit mo rin dati sa video interview nyo. Marami ba to? Yung mga pinapapatay, no? Actually, mayroon pa po mga iba dyan na hindi ko po minention. Baka ano na po yung magsabi. Opo. Mga ilan po sa pagkaalam niyo? Kaalam ko po, mayroon pa ngayon pastor under investigation po. Yung isang pastor na ano pa po yung si Dishera, yung apelido Dishera. Worker din po yun dati. Member o worker yun siya. Kung hindi mo kasi maano, kahit sabihin mo na ano po, Madam Chair, bakit mga member o mga worker, parehong ikinamatay, pwede namang magkasakit yung isa, nabunggo ng tricycle yung isa, pwede naman yun, bakit puro baril? So, panay baril ang pagbaril ang kinamatay? Panay puro pagbaril yung yung kinamatay ng mga coincidence talaga. Tapos kung mag-imbestiga kayo doon sa mayroong fall guy, mga ganun po. Okay. So, may mga fall guys pa? Na manahuli. Tapos hindi naman pala yung yung totoo, hindi alam ng pamilya na may nahuli na pala sa sa mga suspect, yung ganun po na sinikreto ng police station. Alright. Dagang salamat, Edward. Paki-stay on para sa rest ng hearing natin. Oo. Pero magiging mas conscious pa ako sa oras dahil mga kasama, dear colleagues, signal number 2 na po sa labas. Okay. So, Sir Joar Martinet. Yes po. Olimba. Opo. Okay, salamat kayo. Sir Joar, so para lang maalala namin ulit, maaari mo bang ikwento ng maiksi kung paano ka naman naabuso? Opo, Madam Chair. Good afternoon sa lahat. By the way, ako pala si Joar Olimba and Iki alias Jerome. Ako po isang full-time worker sa under po ng logistic department na wala ibang ginagawa, magtinda, mag-solicit sa lahat ng Metro Manila at buong NCR. Ako po diniretso ko lang po kasi ko na po ba, di ba? Opo. Yung na lang, nakaranas po ako ng karumal-dumal na sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Doon po sa Baliches, sa Oyo, Quezon City. Ako po nakaranas ng karumal-dumal na self-torture po na utos po ni Pastor Kibuloy. Sa kasalanan po, nanood lang po ako ng sine at saka nagka-girlfriend na tagalabas. Ang sabi niya po sa amin, true calling po yun, hook up po ang tawag noon. Sabi niya sa amin na lahat kayo, ang gagawin nyo, iuntog nyo ang ulo nyo sa pader. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo hihinto. Hindi nagdurugo. Tapos po, suntok namin yung kamay namin, hindi kami titigil hanggat hindi magdurugo. Tapos, mayroon pa nga ako mga katibayan dito, Madam Chair, na sa kamay ko, may mga pasak pa pati dito sa ko. Then that time, meron din nagdala sila ng yung mga dinikdik na sili. Tapos, pinapalagay sa aming mata, bibig, at buong ari namin. Pagkatapos nun, hindi namin alam kung anong mangyari sa amin. Sabi na lang sa sarili namin kasi faithful pa kami ni Kibuloy nun para sa ama to. Sabi na lang, sabi ng kasamaan ko sa isa doon, hindi na pala langit to, impyerno na pala to. Yun ang sabi ng kasamaan ko noon that time. That time, hindi pa nakontento. Pagkatapos, after 2 weeks yata, dinala pa kami sa doon sa Guadalupe. Pinatrabaho kami ng walang permit, yung building niya, yung ginagawa niya ngayong SMNI. Kami pinakauna nagtrabaho doon. Tapos binigyan lang kami ng 2 damit. Yun lang, palitan lang. Trabaho kami noon, 2 buwan yata kami nagtrabaho doon. Doon, pagtatrabaho namin, para sa ama din. Yung ginagawa namin kasi para sa ama, nagdadalangin din kami. But that time, was time na sa katagalan namin magtrabaho doon,
naisipan namin parang hindi na yata tama to Di ba? Pagtrabuhayin ka na walang permit, tapos bawal kami magtrabaho ng umaga kasi bawal nga, kasi walang permit. Gabi kami, madaling araw hanggang umaga, alas 6 kami magtrabaho. Lahat ng mga kwarto doon sa building na yun, binabar down namin, ginagamitan namin ng hammer. Yun lang ginagawa namin. Ilang taon yun, ay ilang buwan. Kaya pagkatapos nun, naisipan namin siguro na nag-isipan namin na tumakas na lang. Wala kaming pera nun that time, di ba? Wala kaming damit. Tulis lang, di ba? Ang ginawa namin, meron kami nakukuha ng mga doon, mga bakal, Madam Chair. Mga bakal, tapos meron kaming doon kaibigan sa labas kasi hindi kami makalabas kasi meron kaming gwardiya, dalawa may mga armado Mga armalite pa yung mga baril. Wow, long arms. Naka-uniform pa na task force, Davao, that time yun. Task force Davao sa Guadalupe, sa Makati? Opo. Pag-punish din namin doon sa OYO, meron din mga dalawang armado din. May mga baril din. Hindi kami makalaban. Kaya para sa ama na lang yung ginagawa namin, yung punishment namin. Hindi ako makapaniwala yung ganun yung punishment namin At paano mo nakumpirma na si Kibuloy mismo ang nagpapayag or nagpagawa ng ganong torture sa inyo? Yung pag-untog ng ulo, pagsuntok ng kamay, paglagay ng sili sa sensitibong parte ng katawan. Siya po talaga nagsabi kasi that time nasa Amerika siya noon. Kapag kasi that time noon, yun, MOB, month of blessing yun Tapos lumit yata yung kita, kaya galit na galit siya. Kahit minor lang yung kasalanan namin, yun na yung for the first, hindi kami makapaniwala, yun na yung sinabi niya na bakit ganun yung punishment namin. Kasi kadalasan yung punishment namin yung sinasabi natin, yung fasting lang, or palo sa puwit, di ba? Hindi yung naisip namin parang naman to fraternity, di ba? Pag ganun. That time, tinawag kami lahat, pinaakyat kami sa taas. Lahat ng may mga kasalanan ng Madam Chair, pinaharap doon sa altar. Tapos tumawag si Kibuloy through calling, hook up. Tapos yung cellphone, tawag siya, tapos kinukunik sa speaker para marinig namin lahat. Tapos binabanggit nila yung lahat ng mga kasalanan namin isa-isa. May naglalaro lang ng Dota. Sa akin nanligaw lang ako tapos nanood ng sine. Samantala sila nanonood pala sila ng sine sa Amerika everyday. Di ba? So narinig nyo talaga siya, yung boses niya mag-utos sa palagi yan, Madam Chair, kasi hindi na bago palagi. Kasi palagi din ako na-hook up niya dati kapag nakakasuntok ako ng guard sa mall, kapag nagtitinda ako, kasi nagagalit ako Nagagalit ako sa mall kapag nahuhuli ako tapos sasabihin ng guard, Kibuloy yan, siyempre magpakamatayan kami para sa kanya, di ba? Ihanda namin, buwis namin ng buhay para sa kanya. Ayaw namin, kasi yun ang utos namin, hindi dapat si Kibuloy. Hindi siya masali sa ginagawa namin na paghahanap ng pera. Di ba? At tama ba, Sir Joar, yung balita namin na pagkatapos lumabas yung video testimony mo nung sa nakaraang hearing, ay kinasing yung maliit mong karinderya? Opo, meron kasi tinanong ko po yung may-ari ng... Hindi na kasi pagkatapos hindi ako umuwi doon kasi natakot na ako Tinawagan ko yung may-ari ng inaupahan ko doon sa karinderya ko. Sabi sa akin, huwag kang muna umuwi dito kasi mayroong mga tao dito nagpipicture. Tapos naghahanap saan daw ako. Kaya hindi na ako umuwi. So, hinanap ka by name? Oo, yun lang. Okay. Pero hindi ko naman sabi kung sila yun. Okay. Okay, salamat kayo. Salamat, Sir Joar. At ngayon gusto ko rin matanong si Ms. Jocelyn Mondehar. Ms. Jocelyn, tama ba na yung anak mong minor ay dating miyembro ng KOJC? Yes po, Madam Chair. At yung anak niyo po, siya din po ba ay pinalimos ng KOJC? Yes, okay. So, bakit mo siya kinuha sa KOJC, yung anak mo? Gusto ko po sana umpisahan yung anak ko. Yes, sige po. Briefly kung maaari. Sige po. Mapagpalang araw sa ating lahat po, no? Gusto ko lang itong i-share, hindi dahil galit ako. Kasi napakabuti ng Diyos sa akin. Ngayon, simula nung nag-withdraw ako ng loyalty, nagpaalam ako sa office ni Mr. Kibuloy dito sa may Angono, KLC. Last year, nagpaalam ako na mag-withdraw ako. Kasi ayoko na magsimba pa dyan or maniwala, magiging patuloy na maging sympathizer kung nagdududa na ako sa kanya. So,
nirespeto ko pa rin yung ministry niya. Nagpaalam ako. Tapos yung, dati po ako full-time din, 1993. Katulad din ng iba, pinapaginawa din kami taga-produce ng pera pero sa paglilimo sa iba't ibang paraan. Ako, umaakyat ako ng bus, o gamit yung mga iba-ibang association, lahat-lahat na lang ginawa namin. 21 November 25, lumabas ako kasi nagkaroon ako ng ulcer. Kasi 1999, naranasan ko din yung parusan dry fasting. From Cagayan, pinapunta ko ng Davao for dry fasting, 7 days nang hindi ko din alam kung bakit. Wala nang nagsabi. Until now, ano ko pa yun? Yun ang ano ko ngayon. Kasi nagkaroon ako ng ulcer nga hanggang ngayon. Ano ko pa rin yan. Yun pa rin ang sakit ko. Tapos, year 2021 April, naimbitahan yung anak ko na 13 years old. Actually, 3 sila. O yung kasama din yung anak ko, 13 years old, sa Angono KLC para daw sa preparation for youth camp practice. Tapos pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina, gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara. So pinayagan ko. Nagulat ako, dumating yung gabi, yung 2 anak ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Inano ko yung ministro nila assign kung nasaan. Tinanong ko through chat. Hindi rin niya alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila na dinala pala yung anak ko, 13 years old, sa tinatawag nilang glass house. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Doon nila dinadala sa glass house. Exclusive yun sa mga young people. Doon nila dinadala. Tapos hindi ko kagad na, wala akong means of communication sa anak ko. Kasi wala naman siyang cellphone. Tapos, after 3 days, sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko. Nakausap ko siya sa cellphone through sa youth leader na na-assign si Rima Fauni, yan. Tapos yun na, nakausap ko siya, bigla akong nagulat dahil nag-iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako. Mama, hindi na ako mag-aral. Kasi babalik na ang Panginoon. Tapos si Pastor Kibuloy mag-glorified na. So nagulat ako kasi bagong member lang yung 13 years old ko at that time. Ano siya masipag yung mag-aral. Talagang sobrang sipag niya mag-aral. Nagulat ako, ganun na ang salita niya. Dito, sabi ko, anak, ganito yan kasi dati akong worker dyan, so alam ko. Kahit pa mag-glorified si Pastor Kibuloy or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo. Kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama dahil minor ka. Tapos hanggang sa hindi ito na yun, ito na yung ito na yung gusto ko. Magtinda na lang habang buhay para sa anak, para kay Pastor Kibuloy, kay gusto daw niya makarating sa 7th heaven. So ibig sabihin, sabi ko, mayroong nagsabi sa iyo, kasi hindi mo alam yan bakit mo masabi, 13 years old ka lang, new convert ka lang. So mayroong nagsabi sa iyo niyan. Ayaw niyang aminin. Tapos sabi niya, Mama, hanggang sa, lagi kong ini-insist sa kanya, Madam Chair, na, anak, pag-aral ka, sige, kung gusto mo dyan, maglingkod ka dyan, maging alay ka ng buhay mo kay Pastor Kibuloy, mag-aral ka talaga. Ang sabi niya, pinaka-worst na, sinabi ng isang anak sa isang ina, Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit na kayong instrumento ng Diyos para mailuwag kami. Pero ang nagmamay-ari sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Sobrang, sabi ko na, sabihin mo, kasi pupuntahan ko yung sino nagsabi sa'yo, ayaw niya talagang sabihin. Tapos, ayun, okay na. Actually, Miss Jocelyn, talagang, sa puntong yan talagang napakasakit marinig at nakakabahala sa isang ina. Pero baka senyales din ito na kailangan din natin pagkatapos nyo ngayon marinig si Mr. Kibuloy at marinig sina General Torre bago lalong sumama yung panahon. So, kung maaari ko kayong pasalamatan sa punto pong ito, pero kung mayroong pang mga tanong, mamaya please take on. Pwede, last na, sige po, Ms. Kasi dito po nagpatuloy na siya doon, tapos dahil sa ko na ipag-aralin siya, dito pinakamalaking problema, dahil pinake nila yung pag-aaral ng anak ko.
kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8, tapos PSA, kunyari in-enroll nila. Pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata nakakapag-aral ng mula umaga hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otak? Di ba hindi hindi dapat? Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko. May sakit pa siya sa baga kasi mahina ang baga noon. Lagi ko sinasabi may sakit sa baga ang anak ko. Tapos ma'am, nung time na sinasabi nila na ini-insist ng youth leader na nag-aaral yan te. Ito yung Rima Fauni. Opo. Pati yung dalawa yan sila, si Carla Guillermo. Oo. Okay. Tapos ma'am, nagpatulong ako sa teacher niya dati, grade 7. Ma'am, pakitrace kung talagang ba na-enroll ang anak ko. So, sabi ng teacher niya, ma'am, kahit saang school, wala siyang makitang pangalan ng anak ko naka-enroll. Pero sinabi niya naka-enroll. Tapos nung time na nalaman ko yun, ma'am, pinagpursige ako. Sabi ko, pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at DepEd, may kausap na ako. Siguro sa takot nila mama-iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. So pagdating ma'am pagdating nun sa amin na, to make the story short, nakauwi ang anak ko dahil siguro nabiritan sila. Pag-enroll ko ma'am ng grade 9, sinubukan ko i-enroll ulit sa grade 9. Kahit sinasabi nila na na-enroll sa grade 9, sinubukan kong i-enroll sa grade 9 para makita ko kung anong reaksyon ng bata. Kasi kung totoo nag-aral siya, niya ako, mama hindi, kasi na-enroll na ako doon, nag-aral ako. Wala siya kahit anong reaksyon, ma'am. So na-confirm ko na hindi talaga siya nag-aral. Tapos isa pa, ma'am, pinatanong ko po sa teacher, pina-interview ko, ma'am, siya sa teacher. Kung nag-aral ka, sino ang teacher mo, kung online man, o sino ang principal mo sa JMC. Ma'am, wala po siyang alam. Wala po siyang alam. Okay. Maraming salamat, Miss Jocelyn, at talagang mabuhay kayo sa pagkuha, yung matagumpay na pagkuha nyo sa anak ninyo. And salamat din sa pagbanggit sa DSW at DepEd dahil mamaya may itatanong din tayong kahit mabilis sa kanila dun sa pag-rehabilitate ng mga bata na kinuha na ng magulang o ng gobyerno sa KOJC, kaugnay ng moving forward natin mula sa itong napakarami at matitinding problemang naiimbestigahan natin dito. Maraming salamat, Miss Jocelyn. Paki-stay on sa hearing natin in case may iba pang mga kaugnay na tanong. Maraming salamat. Salamat po. So ngayon po, dadako na po ako kay Apollo Quiboloy. So, Mr. Quiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Miss Valdehuesa. Pastor Quiboloy, Mr. Quiboloy, yung tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po, sa tingnan ko po muna ang exact na... Kahit in estimate po? More or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa.
tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaliktaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Miss Valdewesa at ni Julia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Yung mga adults po, pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Wala pong polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast? Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayo nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yun? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. Alright. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya na parang naging tatay kayo niya.
Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie Opane. I invoke my right to remain silent on the issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan, at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, imbento po nila yan eh. Imbento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung ano ba ito? Yung, saan na ba yung notes ko? Teka ha. Okay, Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke my right to remain silent on that issue also. Alright. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement agencies? With that issue po, I also invoke my right to remain silent. Alright. Sige. Bago po ako dumako naman kina General Torre, meron po akong ifa-flash dito po sa ating monitor. Panoorin natin lahat, pati ninyo, Mr. Kibuloy. Inaayos lang po yung pag-flash natin dito. Naglalag lamang po, pero andito na dito sa gilid. Meron pa lang ako nakikitang pamagat ng event na closing ceremony. Okay. Welcome, closing ceremony. Military orientation training. Baka ito yung binanggit ni Edward kanina, na ganitong klaseng training ng mga paaru na nasa 2nd Metro Davao Signal Battalion na may kinalaman sa Task Force Davao, yung paaru sa ilalim ng 11 RCDG or yung 1105th Community Defense Center. Okay. Edward, alam nyo ba itong closing ceremonies ng military orientation training na to? Madam Chair, una sa lahat, yung curriculum po yung Davao separate po yun, iba yun. Opo. Unang training po yung ng batch ng worker. Okay. Lately, naging pumasok na sila sa PARO. Yun yung national. Separate po yung task force sa PARO. Yung PARO nag-start 2015 po. Okay. Second seat ng battalion. Okay. Yan po yung mga lately na yan ng mga batch na mga na mga training po. Kasi hindi lang naman sa aming batch 2015 yung may training eh. Every year nag-help po ng training. Kung mapapansin niyo po, pagkakaalam ko hindi pa Brigadier General po si Buloy nung time na yan, nung time namin. Parang bago lang tayo naging Brigadier General sa reserve unit. Yes, na nakikita natin sa litrato na natakpan lang ng bilog sa kanila, pero BGen, Pastor Apollo C, na suppose Kibuloy.
Apo. Pwede nyo bang i-confirm ito, Mr. Quiboloy? Still on this issue, I invoke my right to remain silent din po. Okay. So kaya ko noted, ini-invoke nyo ulit yun, kaya ko ipinakita sa ating lahat ito, dear colleagues, ang mahalaga, ang military training na ito, lumalabas ay para alagaan si Mr. Quiboloy, hindi po para sa bayan. Na ang alam natin sa ating mga armed services, yun talaga ang mandato nila. So, Mr. Quiboloy, ginagalang po ng komite namin yung constitutional rights ninyo. Ang mahalaga ay nabigyan kayo ng pagkakataon na magsalita rito. And then, ngayon po naman, please, of course, you will stay on sa hearing para kung may iba pang tanong sa inyo bago tayo matapos, bago tayo mag-adjourn. E ngayon po, tungo tayo sa ating law enforcement naman. So kung maaring matanong ko naman muna si General Torre, sir. General, nung nakuha po si Quiboloy, naging usap-usapan po noon kung naaresto ba siya or sumuko ba siya. Pwede nyo bang liwanagan ito para sa amin? Paki-update nga po ang bayan. Once and for all, ano po ba ang nangyari? At the outset, ma'am, thank you very much for giving us the opportunity to present our side on this August body. This is the second time that we appear in the Senate, and in the first time, it resulted in our ability to show to the public what is happening during the 16-day operation inside the KOGC compound. And today, we do hope to continue with our quest for justice to help the victims look and find and receive the justice that they also deserve. Regarding the arrest of Mr. Quiboloy, in all intents and purposes, in our whole operations, he is arrested because he submitted himself to my representative because he has no other options other than submit himself to the custody of the law, because whether he like it or not, he has no other options during the time, because I have 4,500 people around him inside this compound, and 1,200 is concentrated on the two buildings that he has control of. On the part that he is saying that he voluntarily surrendered, it is just on the colloquial and the popular term of this term surrender, because he has no other option. Again, I will stress on that, because all the other units there that provided us with the assistance only provided prisoner transport from the place he is arrested to the place where he is detained. So that's I think the synopsis of everything that transpired during that day on September 8th, when he took custody of him to make him answerable to the crimes that he is charged of in various courts in the Philippines. Salamat po, General. And bilang isang sibilyan, isang mambabatas, naiintindihan ko na anuman yung colloquial or popular term na gamitin, ang outcome ay nasa kamay na siya ng ating mga otoridad dahil sa environment na na-create nyo on the ground, no? Kasama itong 4,500 personnel nyo, na yung 1,200 ay dun lamang nakakonsentrate sa dalawang building kung saan siya tumagal, no, ng ilang mga araw. Yes, General. I do believe that the term surrender and arrest is being debated upon. Well, I do believe that the camp of Mr. Quiboloy would like to model the issue on the term the surrender and arrested, because it has great bearing on the criminal case that they are facing, ma'am. So they can use the voluntary surrender term as part of their maybe their defense for and prayer for leniency and cite it as a mitigating circumstance. However,
it is not the case, and it was never the case in this situation, ma'am. Well, in any case po, General, tulad ng nagtiwala kami sa PNP na sa tulong ng ibang mga other units na nag-a-assist ay mapapasakamay nyo rin si Mr. Quiboloy. May tiwala rin ang komite ngayon sa Department of Justice na ma-handle alang-alang sa mga victim survivors at alang-alang sa ating bayan yung mga kaso ni Quiboloy. General, ang sabi nyo po ay may mga continuing crimes na nagaganap sa loob ng KOJC compound. At sabi nyo po na may mga iba pang mga biktima na gusto ng PNP pang sagipin. So, pwede po ba kayo mag-elaborate tungkol dito? As of the moment, ma'am, we are partnering with the Department of Justice in building up other cases to be filed against Apollo Quiboloy and his cohorts, his companions. Last week, we have filed sedition and inciting to sedition charges against them through the Department of Justice and with the assistance of the special prosecutors assigned by the DOJ for this case. And they're still continuing build up on the possible rescue of other people because we had experienced the extensive brainwashing. Mr. Quiboloy had a head start of around 30 years against the law enforcement, and we are just scratching the top. And I do believe that as time goes by, as people see the fallacies of his declarations, more people and more victims will be having the courage, will summon the courage to actually seek for the redress that the law is ready to give them. Maraming salamat para doon, General Torre. Yun din yung wish ng komite nito at napaka-importante yung sinabi nyo na may build up pa kayo para sa dagdag na possible rescues. Of course, mga adults din at lalong-lalo na siguro yung mga bata tulad nung anak ni Miss Jocelyn na buti na rescue na rin niya, no? At sa tulong din ng DSWD at saka DepEd. Lastly for now, mula sa akin, General Torre, sabi niyo po, may mga humarang sa inyo sa pag-aresto kay Quiboloy. Ito ba'y, halimbawa, kagaya ng paglalagay ng mga fire truck, iba pang sasakyan para harangin yung highway mismo sa labas ng compound. Ito ba yung mga KOJC members din? O meron ding mga opisyal ng gobyerno? Sa tingin nyo ba ay may involvement pati yung local government sa pagprotekta kay Quiboloy? Well, on direct evidence that we have right now, ma'am, we have seen members and non-members alike who had conspired to prevent us from serving the warrant of arrest for Quiboloy, or at the very least make it very, very difficult for us to actually do our job. And it's not for the persistence and faith of my superiors and the people from the government, and also the cooperation and the blood, tears, and sacrifice of my men, we would not have achieved and overcome that the obstacles that they did to prevent us from achieving the mission. We had experienced roadblock after roadblocks, and in the pressures, especially considering that the compound is very large and the only coverage that we have there is the SMNI, to which we are actually asking YouTube to take down, considering that it's being used to protect a fugitive not only from the Philippines but also a fugitive of the laws of the United States. So we're asking YouTube to actually take down the channel of SMNI and also Facebook for them to prevent from using those social media platforms as leverage for their illegal activities and criminal activities basically. And at this juncture, I would like to thank the Senate for giving us this chance to show to tell our story, the side of the story, hoping that this is a hearing in aid of legislation, and I do hope that legislation will really be passed to help us and again give leverage to the law enforcement, because I can really feel that in the 6-10-day operation we have reached the limits of the law, and we have really tested the limits of the law there, and I do believe that we still did everything within the bounds of the law, however difficult it may be. And I do believe that it's time that we also try to adjust the law in the hope that it will be
it will be more responsive to the needs of the time, because if we only listen to all those telling us that, especially the lawyers of Apollo Quiboloy, telling us that we are doing things illegally because for 16 days we stay there without a search warrant, citing that the use of the warrant of arrest as basis of our search, and stay there in the compound, which I believe that they are wrong, really gave us this sometimes this sense of doubting ourselves, especially that the propaganda day in and day out is hitting us left and right. And I do think that this opportunity comes, because if we don't adjust and make the law more responsive to the current times, it will create a situation where some people will be definitely beyond the reach of the law. Because if we are not that persistent, Mr. Quiboloy will still be out there laughing at us and just telling everything that things that he wants to say, because he will be out. He will be always out of the reach of the law. So thank you very much, ma'am, for giving us this opportunity to be part of the crafting of more responsive legislation, so that we can be better and more effective in our law enforcement and in the assistance and in the implementation of the processes of the laws of the land. Thank you, ma'am. Thank you also, General. And in fact, hindi lang ang Senado, pero iba pang mga institusyon at organisasyon ay nagpahayag ng suporta sa inyong law enforcement operation ng mga linggong iyon. Halimbawa, yung Integrated Bar of the Philippines, Davao. Kahit paglabas ng isang desisyon ng korte doon din sa Davao, in-affirm ng IBP Davao na valid pa rin yung operation ninyo in order to effectively serve the warrant. And yes, kahit tatlo lang kaming miyembro ng komite o ng Senado ay nakadalo ngayong mabagyong araw, pero lahat po kami, yung chair, si majority leader, si minority leader, ay may nakikita talagang halaga nitong pagtinig natin at yung mga partisipasyon ninyo na mga katrabaho namin sa gobyerno in aid of legislation. At may mga tinutukoy talagang mga lumang batas na baka kailangan amyendahan o mga bagong batas na kailangan nating ipasa. Lastly, General Torre, for now from the chair, ang CIDG po ba tumitingin na rin sa alleged killings na allegedly iniutos ni Quiboloy? Yes, ma'am. Given the chance, we'll be presenting the results of our initial investigation. For the past 1 month that I'm designated as head of the CIDG, I continued what I started in Region 11. And we are ready to present to this August body and to the public the link analysis and diagram that we had prepared, with the accounting of the personalities, including the incidents, including those that were mentioned by the witnesses who spoke before me, ma'am. I see. General, prepared ba kayo maghain ng ganitong kahit broad strokes kung ano yung pinaka-importanteng mga initial results ng inyong investigasyon nitong nakaraang buwan, pati yung link analysis, or ano ba yung maaari nyo nang at pwede nang ibahagi sa komite? Yes, ma'am. We can show you just one slide, which is the collection of, which is basically the simple result of our validation and collation of the information that we have right now, ma'am. It's on the processing, and I will be asking my regional chief of the Regional Field Unit 11 of CIDG to show to us the single slide of the link analysis. Salamat, General. Sir, nakapanumpa naman din kayo kanina, ano po? Yes, sir. Yes, ma'am. If you could, sige po. Handa na po yata. Yes, ma'am. While they are preparing that, ma'am, this is still a work in progress, and as time goes by, we do believe that there's even a possibility that the Senate and congressional investigation and the EJK will intersect with each other. I see. So that's very important. Para sa kaalaman ng lahat, ang investigasyon naman ng Senado sa ilalim ng Blue Ribbon Committee ay magsisimula naman po sa Lunes, 28 nitong buwan, at ang magpapangulo ay si Minority Leader Senator Coco Pimentel. Yes, ma'am. It's part of his, the link analysis will cover around 30 years.
from the start up to the present that we know, based on the declaration of various witnesses. There may be times that things will be for validation. The danger is only libel. Maybe so that's why I ask my personnel to redact the link analysis, remove the names. But rest assured that without the reduction, there will be actual names that will be given in there. Very well taken, General. That will include victims who are already killed, who have died, and that will include the witnesses that you have just heard today and how they are positioned in the network of Mr. Kibuloy. Wala pong problema sa redaction, General Torre. Isa sa mga best practices din na ginagawa ng aming komite kapag hindi pa pwede o dapat ilabas ang anumang dokumento. That's right. Of course, we also this is a two from our standpoint. This is a two-edged sword. This will give Mr. Kibuloy the idea on how far we are in the investigation of this organization. But also, we are presenting this to the public, hoping that to show the public and the potential, especially the potential victims, the other victims who have not yet spoken, have not yet surfaced, to have the courage to believe in us that we are actually in the correct path to the total investigation and comprehensive investigation of the organization of Mr. Kibuloy and his eventual delivery to the Bar of Justice of this landmark. General, magtitiwala po ang chair sa judgment nyo. Yes, kung ano ang tingin nyo dapat at pwede nyo nang isa publiko without telegraphing any of your punches sa defense team ni Mr. Kibuloy. The chair will respect that po. What you want to and can present in public sa hearing na ito, o ano yung gusto nyong isumite na lang muna in writing, dahil mag-adjourn na tayo, wala nang executive session, but I will trust your judgment po. Ano yung gusto nyong ilabas ngayon in public hearing, ano naman yung gusto nyong isumite na lang in writing, or totally not submit yet habang work in progress yung investigation. Thank you. I would also like to acknowledge the immense work of Colonel Hanser Marantan here, the chief of the Davao City Police Office, to my left. Yes. They had been working closely with Colonel Jean Likod, my regional chief of the regional Field Unit 11, under the direction of our chief PNP. He had who had given us the instruction to really focus on this operation. Please, we only use the. Please only flash the Jim. Pakibatayan mo na lang yung link diagram lang. Or sir, General, while we're waiting for the finalized, redacted and finalized slide, maybe I can pose some questions kay Colonel Marantan. Yes. Thank you, General. Colonel, kaugnay sa isang follow-up question ko kay General kanina, naging usap-usapan din na mayroong mga kailangan pang i-rescue na mga kababaihan at kabataan, in particular sa loob ng KOJC. Ano pong actions ang kinuha ng PNP? At may mga rescue attempts ba na ginawa in coordination sa ibang mga government agencies? Madam Chair, yes. In fact, we have a good accounting with them. I have prepared some slides there for your appreciation. Maybe is there already on the PowerPoint presentation? Or baka, Colonel, pwede nating ipakita yung 3 slides nun, yes, kasabay or pagkatapos nung iisang slide, yung finalized and redacted na link analysis. So kung pwede, magpatuloy lang muna yung verbal na pagtatanong ng chair sa inyo. Yes, Madam Chair. Salamat, Colonel. Marami ding vloggers na nagulat ng, ito na po. O sige, suspend ko muna yung pagtatanong sa inyo, Colonel. Balikan po natin yung slide na pwedeng kayo rin po, Colonel. Sino pong magpe-present ng slide ni General? Kayong dalawa po. Si General at kayo, sir. At si Colonel Marantan. Alright, so the 3 gentlemen. General Marantan will do the honors now. Alright, Colonel Marantan, you have the floor po.
Madam Chair, please allow me to read some lines of this prepared opening statement by the DCPO. So, I will cover about 4 slides there, and i-cover ko yung magbibigay ng statement mamaya member of the pastoral also. So, with that, after nearly a month of daily attempts to arrest Pastor Apollo Quiboloy and his cohorts inside the KOGC compound, which is 30-hectare property in Davao City, on September 8, 2024, he was arrested by the PNP. After various dramas have been witnessed by the public in relation to this arrest, and a number of victims of Quiboloy have slowly surfaced, approached us, and have given significant information about the illegal activities of said personality committed repeatedly over the years. With the painstaking efforts made by the law enforcement agencies, significant revelations were made to our investigators which are relevant to the prosecution of Quiboloy and his illegal activities, particularly in the highly technical scheme qualified trafficking in persons committed by him and his cohorts. These reports were voluntarily offered by the victims to the PNP with high hopes that justice will be served to other victims who were lured by Quiboloy and his victimization. The revelations, which likewise appear to be consistent and based on facts, led to our investigation on the so-called angels of death, whom Quiboloy exploited to infuse fear among his victims. As we speak, the PNP, with the constant collaboration with different units, are working together to complete the picture of the dynamics of Quiboloy's illegal activities perpetrated over the years. Today, we will also be hearing corroborative statements from one of the victims whose youth have been robbed because of his illegal scheme. With our goal to help this committee identify loopholes and room for improvements for the Republic Act 10364 or the expanded anti-trafficking law and other related laws, it is likewise our end goal to build up airtight cases that could lead to the successful prosecution of cases against him and cohorts. Today, Madam Chair, we are ready to answer questions to help this committee craft legislations as may be necessary. But before that, may I show you some of these slides whom I know is pertinent to the topic at bar. Next slide, please. The Kingdom of Jesus Christ was founded, yes. I think ito yung tanong kanina na next na. Next slide. Thank you. Kanina, Pastor Quiboloy was asked kung ilan yung members of the KOGC. And publicly announced that their members have reached about 8 million followers. However, based on the interviews conducted by us, only about less than 8,000 members are believed to be currently active members of the said religious denominations worldwide. And nakita po ninyo sa screen yung breakdown. And these are all, they were all supplied by some of the members akin to the dynamics of KOGC. About 20 countries plus one, the Philippines, about 21 countries ang nailista ho namin dyan. Next slide. Nandyan ho yung mga numero. Next slide. Ito yung simplified projection of the tip scheme of Pastor Quiboloy. First on the recruitment and then the grooming. Doon sa grooming, there will be separation kung sino ang prospect nila na maging subject of the sexual exploitation. Doon naman doon hindi mag-qualify doon sa standard, pupunta sa ordinary miracle worker for the forced labor eventually. Next slide. Kanina we were talking about the difference between
the lifestyle of the pastoral and members of the simple workers. Next slide. Just please return to one of the... Yes, General Torre. If, baka makalimutan na ni Colonel Manantan. This room is the bedroom of Mr. Kibuloy in the Bible school. Bible school. And there is a bedroom, something like that, looks something like that. With the twin, the lower right corner is the twin tub jacuzzi. Jacuzzi for 2 persons. Thank you. And taken from the narrative of the pastorals, this is where the sexual exploitation oftentimes is being perpetrated. Next slide. Yan po yung difference na sinasabi kanina ng mga kasama natin ng mga resource speakers. Next slide. On sexual exploitation perpetrated by Kibuloy after victim is groomed and ready for sexual exploitation, and victimization continued repeatedly through the years and by generation. Through his preaching with the inner pastorals per narrative of the former pastorals, Kibuloy aimed to acquire 1,000 women anchored on the biblical story of Solomon, king of Israel, who had 700 wives and 300 concubines. Next slide. Believed to have victimized around 200 women already. Currently, PNP identified 68 female personalities of different ages whom were victimized by Kibuloy's sexual exploitation, engaged in strict fellowship with the inner pastorals to brainwash them of the purpose of illegal acts. Kibuloy capitalized on the existence of angels of death to sow fear among inner pastorals. Doon po pumasok yung matinding compartmentalization na kahit magkakatabi sila, hindi nila alam yung mga nangyari sa kanila. These inner pastorals who subjected themselves on the last rite, which is the performance of sexual activity with the Kibuloy himself. Next slide. Meron ho kaming mga sinundan na mga members of the pastoral. Very fresh pa yung mga experience na they can narrate it. Mamaya ho, maririnig din niyo yung narrative ni Elias Marie. Next slide. Yung tatlo hong na-invite natin, invited by the Senate, si Stephanie Ibarra, and 3 of them, pwedeng i-refer ko lang. Si Olive Campo and Jack Holtz ay hindi nag-respond sa invitation by the Senate. Pinapakita ho namin sa inyo ang due diligence performed by the members of the DCPO. Pero apparently, they did not heed to the invitation of the Senate, especially Stephanie Ibarra. Next slide. Yan po yung mga efforts. Every day, pumupunta yung mga policemen natin doon sa alam ng mga address nila. Next slide. On the way forward, there's an investigation on the land grabbing issues at Barangay Tamayong, on the house of Kibuloy in Garden of Eden, Barangay Tamayong. Next slide. Oftentimes, naipalabas naman yung mga photos na ito. Financial investigation on possible money laundering case committed by Kibuloy and KOJC. Investigation on possible tax evasion committed by KOJC and other proprietary businesses owned by KOJC. Investigation on the legality of operations of schools and other business entitled entities owned by KOJC.
and the investigation on the involvement of other foundations utilized by KOJC in the operations. Next slide. And with that, Madam Chair, I think the Elias Marie is ready to narrate her ordeal inside the KOJC compound for 10 years. Maraming salamat, Colonel Marantan, at